Okay. So hello po kay Movie King, kay Lindamar, hello po. Kay Mr. X, kay Inco, kay Delia Rosario, yan, kay Ace Venezuela, kay Mr. X, yan. Amazing. Okay. So yun mga kababayan, no. So ngayon merong statement dito si Yusek Claire Castro. So ito nga tungkol nga po dito sa budget nga daw po ng ICI. Kasi medyo controversial to ngayon eh. So sabi niya dito, okay. ICI binuhusan ng 41 million budget, sabi ng Malacanang. So hawak na ng Independent Commission for Infrastructure ang 41 million pondo na inilaan dito para gamitin sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scam. So ibig sabihin gumagana yung ICI nang hindi pa pala nare-release yung budget. So kita nyo ganyan po yung sakripisyo ng mga tao po dyan sa ICI. Kahit wala pang budget, di ba? Kumilo sila. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, sa Setyembre pa lamang ay mayroon ng allotment release o SARO. At nagkaroon lamang ng konting pagkaantala dahil sa modified disbursement system. Ang kay Castro na sa komisyon na ang pondo na inaasahang malaking tulong para magtuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon sa mga sangkot sa flood control scam. Okay. Dagdag pa ni Castro na hindi nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos dahil ibinigay naman nito ang lahat ng kailangan sa ICI. Okay. So ngayon mga kababayan, tandaan nyo, no? Ito po kasi isa sa mga issue nga po ni Magalong eh. Di ba? Yung reklamo nga po ni Magalong nung isang araw na wala daw pong pondo yung ICI. At nagkaroon pa nga raw ng pagkakataon na siya daw po ay nag-abono pa raw ng 30,000 pesos. So, ang ibig sabihin nun, bobo po si Magalong. Kasi in the first place, hindi niya ba alam na yung ICI po ay isang hindi inaasahan na paggawa po ng isang ahensya ng gobyerno. Sa pagganyan pong mga unexpected po yan, kasi hindi naman ito nakaplano sa GIA eh. Di ba? Sabi nun, talagang madidirect po talaga yung pondo niyan. Itong si Magalong ko magsalita, akala mo hindi mayor eh. Parang hindi ka mayor sa totoo lang, no? Nung sinabi mo na walang pondo yung ICI, parang hindi ka mayor. Nangyayari po yung sa LGU na minsan may mga pondo kayong late ma-release. Nangyayari sa LGU yan. Tapos magreklamo ka ngayon ng gano'n na, yung ICI walang pera. Gumasos pa nga ako dito, 30,000. Anong motivation ni Magalong para gawin niya yun? Bukok din sa Magalong eh. So ngayon, alam niyo mga kababayan, ito na-topic ko na ito sa channel ko pero maganda rin pag-usapan to, no? So ngayon, merong drama ngayon itong mga bobong mga DDS. So ang sabi ngayon dito ni Jing Paras, kilala niyo ba si Jing Paras? Si Jing Paras mga kababayan, siya po yung dating political advisor po ni Digong. So syempre, walang sasabing maganda to. Ngayon sabi dito ni Jing Paras, dahil nga daw itong ICI, wala daw pong pondo talaga in the first place, unconstitutional daw po ito. At ito daw po ay malversation of public funds. So tandaan nyo ayan po yung bintang ni Jing Paras. So explain natin yan maya-maya, no? So ito yung video ni Jing Paras. Natuta po ni Digong. Tingnan nyo. Sige. President does not have the power to create an office. It's an undue delegation of legislative power. Second, he cannot allocate funds when there is no item in the, and that is even technical malversation. Yung ginagawa niyang pinupondo niya, walang appropriation from Congress. And third, the most important is there's a violation of the Equal Protection Clause. Why? Because if you want to create a body that the purpose is to investigate and find culpability in corrupt officials, it should not be limited to own infrastructure. It shall include Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, National Allegation Administration. Ang daming mga corruption dyan, DNR. Okay. So ngayon himay-himayin natin, no? So sabi po ni Jing Paras, hindi daw pwedeng magtayo
na isang ahensya ng gobyerno, si Presidente Bongbong Marcos, ng ganun-ganun lang. Sinabi niya yon. So, ang tanong dito, totoo ba yon? Actually, hindi. Kasi, ginawa rin po ni Digong ito. Yung PACC, mga kababayan, same lang din po ito ng ICI. Yung PACC, mga kababayan, binuo po ito ni Digong nang hindi po duman sa legislation. Para tulungan po, dapat yung presidente sa pagtugpo ng korupsyon. O, di ba? Umalis si Jing Paras dito. So, ibig sabihin, nung si Digong gumawa, pwede. Pag si PBBM na, hindi na pwede. Tanga-tanga mo. Puta man loloko ka. Ngayon, yung pinakamalupit na sinabi ni Jing Paras dito, mga kababayan, na hindi daw pwede mag-allocate ng budget ang presidente doon sa office na gagawin niya. Bakit daw? Kasi, hindi daw po ito napasama sa GAA. Alam niyo mga kababayan, yung GAA, di ba? Yung GAA po, ito po yung Appropriation Act. Batas po ito para po budget sa paparting na fiscal year. So, tandaan po natin na yung GAA po kasi napirmahan pa ni PBBM noong December 2024. Di ba? Eh, noong December 2024, mga kababayan, hindi pa naman kasi natin malalaman na bubuuin yung ICI. So, malinaw, mga kababayan, na wala talagang budget na allocated sa ICI. Tama, to be fair. Nung pinirmahan po ni Presidente Bongbong Marcos yung GAA noong 2024, wala pa talagang budget ang ICI noon. Kasi nga, hindi pa naman natin alam na magtatayo siya ng ICI sa 2025. Oh. So, ang tanong dito, bawal ba yon? Oh, ang bobo mo Jing Paras. Kasi in the first place, hindi niya ba alam na mayroong contingency fund si PBBM at lahat ng basta presidente. Ayan, oh. So, Jing Paras, no? So, Jing Paras, yung budget po ng ICI, galing po yan sa contingency fund. So, yun ba illegal ba? Hindi. Oh. Buti na lang may AI, no? Napakadali na lang hanapin, may AI na kasi. So, kaya ano sabi dito? Sabi niya dito, in the Philippines, a contingency fund is a portion of the national budget for urgent, unforeseen needs like new projects, legal obligations, or emergencies requiring presidential approval for release, distinct from personal emergency funds. Oh. So, pasok na pasok po dito yung ICI. Kasi tingnan nyo the Philippines Contingency Fund is a portion of the national budget for urgent. So, urgent ba yung ICI? Oo. Oh. Urgent yung ICI. Unforeseen needs, like new projects. Oo. Kasi na ginagawa po yung GA, mga kababayan, sabi ko nga kanina, unforeseen pa po na bubuuin yung ICI. So, pasok pa rin po. Oh, tapos, legal obligations, court decisions, or emergencies requiring presidential approval for release. Oh. So, big sabihin nun mga kababayan, putang inang ni Jing Paras, niloloko niya po yung taong bayan. Ano ba talaga gusto ninyo? Gumagawa na po ng paraan ng presidente para mapanagot yung mga taong magnanakaw dyan po sa flood control, sinisiraan nyo pa. Diba, nakuha nyo yung point? Sobrang nakakainis to eh. Ano ba kasi? Natatakot ba kayo dahil yung mga sangkot sa flood control project, mga kalyado ni Digong, ayun ba? At saka ang nakakatawa dito mga kababayan, no? Sinakyan pa to ni Corina Sanchez. Sabi ni Corina Sanchez doon, napanood ko yun eh. Yung outro ng bilyonaryo. Sabi ni Corina Sanchez, ay grabe pala yung ICI, sabi ni Jing Paras. Wala palang budget talaga yan. So, pwedeng malversation of public funds yan. Kita mo katanga ni Corina Sanchez. Puti na nga lang kamo. Hindi naging first lady yan eh. Tanga-tanga din pa. With due respect with Corina Sanchez, no? Pero, minsan tanga-tanga ka minsan eh. Minsan okay ka, pero minsan tanga-tanga ka rin minsan eh. Naalala ko nung
babagyuhin tayo, di ba? Sabi ni Corina Sanchez, no, ang lakas naman ng bagyo. Sana sa Japan na lang pumunta. Taka na yung national TV, sasabihin mo yun. Ay, ang lakas ng bagyo pupunta sa Pilipinas. Sana sa Japan na lang pumunta yan. Sabi niya. So sabi ng angkor ni Corina Sanchez, ay wag naman. Huwag naman sana ganun. Sana wala na napuntahan. Sabi pa ni Corina, hindi. Sa Japan na lang. Kasi mas kaya nila yan. Kung gungis talaga to si Corina, no? Pero, by the way, no? Medyo nakakalungkot lang, no? Si Corina Sanchez, isa sa mga batikan na newscaster yan. So, basic na ibig sabihin ng, ng contingency fund, hindi niya alam. Diba, naniwala ka kagad kay Jing Paras na alam mo naman na appointee ni Digong yan? Diba? Imbis na sana mawala yung bagyo, sa iba pa gusto pumunta. O kaya nga, diba? Then, hanapin nyo yun. Alam ko ano pa yun eh. Andyan pa sa YouTube ata yun eh. Yung bagyo. No, gusto ni Corina Sanchez pumunta na lang sa Japan. So, yun yung mga kababayan, no? So, meron pa ba dito? Diyan ko nga dito. Wala na pala, okay. So, yun lang kababayan. So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa, pangalan nito? Sa 41 million na budget nga po ng ICI. So, debunk na po dito talaga lahat. Debunk na po dito yung sinabi nga po ni Jing Paras. Debunk na rin po yung sinabi dito ni Magalong, no, na mukhang tatanga-tanga, no? Ewan ko dito sa mga to, no? Kasi alam nyo, nakakatawa kasi dito. Ako nga vlogger lang ako eh. Ako nga mga kababayan vlogger lang ako. Alam ko yung ibig sabihin ng contingency fund. Puta si Magalong hindi niya alam, mayor siya. Pati ito si Jing Paras, hindi niya alam yung ibig sabihin ng contingency fund. Eh dati siyang political advisor ni Digong. Ako vlogger lang ako, alam ko yung contingency fund. Eh, parang namang labo naman nata. Ano, matalino pa ako sa inyo? Mas may alam pa ako sa inyo? Dalawa lang yan eh. Kung di tatanga-tanga kayo, mas alam, may mas alam pa ako sa inyo, o talaga manluloko kayo. Di ba? Oh. So yun, no? So kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, so syempre pa-comment na po sa baba, no? Yan po sa Team Replay, di ba?